Good evening! Good evening! Good evening. Okay, before po ako magsimula, mag-announce na po ako, no? Calling the attention, Hyundai White, ALA 4667, yung naka-hazard na Hyundai sa labas, I think matotoo na ulit. Okay? So, kumusta po kayo? Okay na kayo, Prodigy? Okay, no? So, siguro simulan ko na yan. For tonight, papakilala po muna ako sa inyo, sa mga first time po nakita ko ako. My name is Dennis Callahan po, nurse po ako by profession. Naging junior job po ako sa Magic 89.9. And then at the same time, siningin ko lang din po yung negosyo po natin, tulad po ng karamihan po sa atin. Tama ko yung sinabi ko ni Coach Richard kanina, nung nagsisimula po ako, talagang maraming sakripisyo, maraming struggles, and then at the same time po, yung kaninang charger na pinakwento po niya, totoo po yun. Kasi dumating ko sa point na pinisasabi ko po yung trabaho ko, and then at the same time, pagro-royal, and then at the same time, nag-aaral din po ako. No? So, ito po. Yan po ako na. Ba? Kawin ko po ba? Hindi masyado, no? So ako po yan sa Magic 89.9, and ang nangyari po nun, nag-hosting din po ako. So in short, kahit anong racket, pinapasok ko na po. Para lang kumita po ng pandagdag po at makatulong ko sa pamilya ko. Siyempre, siningin ko na din po yung showbiz. Tawid ko po ba? So, yan po, racket po ako, ginagawa ko yung negosyo at the same time. Ayun po kami, yung nasa radyo po. Kung kilala niyo po yan, si Samu IG Slick, Tony, Boys Night Out from Magic 89.9. Then at the same time, ginalihan ko rin po sa corporate. No? Sino dito nasa corporate? Taas kamay po. Corporate. No? So lahat full-time? Lahat? Good? No? Yung 2009, ginalihan ko po sa corporate. But at the end of the day, lagi ko nga po sinasabi, don't get me wrong, I have nothing against with employment, pero been there, done that, kapatid. Ang masasabi ko lang po, itong plaki na to, na nakuha ko po before sa company ko po, yan po, plaki po yan. Yes, recognize po tayo. Ginalihan po natin sa corporate, pero at the end of the day, ang importante po is yung iuwi mo sa pagkainan ng pamilya mo. Tama po ba? No? Same time, of course, no? Share ko lang po sa inyo, nung ginagawa ko po itong slide na to, nag-flashback po sa akin kung ano mo ba talaga yung reason ko kung bakit ako magsasalita kayo gabi. Okay? And of course, it all boils down sa reason kung bakit po natin kailangan maging successful sa buhay. Tama po ba? Yung mga bagay na kung saan mapupush po tayo na gawin yung imposible. Yung mga bagay po na kung saan willing mo gawin para sa mga mahal mo sa buhay. Now, share ko lang po sa inyo kung bakit po ito ang litrato na nandiyan po. 2007 po, meron hong tragic event na nangyari po sa pamilya po namin. Ngayon ko na po ito i-share, no? 2007 na nangyari po, yung tatay ko po, namatay po. Namatay in a sense na hindi ho by natural cause, but again, nang nangyari po, binaril po yung tatay ko. Okay? It was so hard para po sa akin, na nurse po ako, na nagre-review po ako noon for my graduation po. Pero ang narinig ko na lang po, bigla yung gate ho namin kumalampag. Kumalampag ho, na sumisigaw ho yung kapitbahay ho namin na yung tatay ko daw po nabaril. And ang mahirap po doon, yung tatay ko po, dali-dali ko pong pinuntahan, naghihingalo po, duguan po, binuhat ko po at namatay ho sa braso ko. Alam niyo yung pakiramdam na gano'n? Yung dahilan mo kung bakit mo gustong graduate, makapagtapos, makapagtrabaho, makapunta sa ibang bansa, then at the same time, yung isa sa mga reason mo mawawala ng parang bulat. Mahirap po, tama ko ba? Yes. Namatay ho sa akin yung tatay, namatay ho yung tatay ko sa braso ko po. Pagdating ho sa opisina,
sa ospital, dead on arrival po yung tatay ko. And from that very moment po, alam mo niya yan, alam ko nakikinig ko siya ngayon. Kung nasaan ka mga ngayon, tay, para sa ito. Dumating ko kami sa ospital po, dead on arrival po yung tatay ko. Noong nangyari po yun, before ko takluban yung tatay ko ho, at i-declare ho na talagang totally patay na po, bumulong po ako sa kanya. And ang sinabi ko po sa kanya, tay, ako ang bahala sa pamilya natin. Ako ang bubuhay, ako tutulong sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Awa ng Diyos po, siya ho yung isa sa mga reason kung bakit ho pinag-iigilan. Yung kanina po sinasabi ko ni Coach Lejan na mula Las Piñas, Cavite, Quezon Avenue, totoo po yun. Hindi ko iniinda ang pagod. Kasi ang pagod ho, alam naman mo natin, pag tinulog mo yun, wala na yan eh. Tama ho ba? Pero yung pagkakataon kapatid na magbago yung buhay mo dahil pinangako mo sa mga mahal mo sa buhay, yun ang dapat mong panghawakan. Nakita ko po si Royal July 28, 2012. Actually, nakita ko na po siya before 2009, pero hindi ko ginawa yung negosyo. Bakit po? Skeptic din po ako sa negosyo ko. Pero, nung nakita ko po uli yung negosyo po natin, binigyan ko na po siya ng pagkakataon. Ginawa ko lang yung part ko. Hindi ko lang po basta ginawa yung part ko. I did not just do it, I over-executed. Kasi tandaan po ninyo, lahat po tayo dito prodigy, marami ho nagro-royal, marami ho gusto maging successful, marami ho gustong umabot ng kanilang pangarap. Tama po ba? Pero what do you have as of the moment? What do you have as of the moment na kaya mong patunayan sa sarili mo na meron kang edge dyan sa katabi mo? Everybody's doing royal. Tama po? Alam po natin, there are 3 levels of commitment, whatever it takes. Tama? Mapapagod ka, mapupuyat ka, given na po yan, kapatid. Pero tandaan mo, lahat ng pagod, puyat, bawi, kapag tinuloy-tuloy mo at ginawa mo ng tama si Royal. Lagi po namin sinasabi, imposible ho na hindi ho mangyari sa inyo kung ano ho yung nangyari ho sa akin. Kung kumikita po kami, definitely mangyari po sa inyo yan. Wala akong rason para hindi. Iisa tayo ng company, product, marketing plan, lahat po yan pwedeng mangyari po sa inyo. Kung kami ho, ang pinagkaiba namin sa inyo ngayon, kami ho nagsasalita sa harapan, decided na po kasi kami. Ang tanong, kapatid, ikaw ba desidido ka na? Tama? Pinagsabi ko po yung trabaho ko, tuloy-tuloy po. Naalala ko pa po, no, I would like to grab this opportunity as well po para pasalamatan po, of course, no, yung mga taong tumulong sa akin, Coach Jaymon, Coach Ian Ocampo, Coach Riel Legaspi, Doc Butch Mercado, and of course, the whole prodigy po, nandiyan po kayo. Kung hindi ho dahil sa inyo, kung hindi ho nyo ako pinupush, kung hindi ho nyo tinuturuan kami ng tama, malamang sa malamang, naligaw po kami at wala ho kami sa harapan ninyo ngayon. Kapatid, sa negosyo ko mahihirapan ka. Mahihirapan ka, pero dapat ikaw mismo, panggigilan mo yung hirap na yan. Kasi ngayon ka lang maghihirap eh, tama po ba? So kung maghihirap ka lang din ngayon, isagad mo na. Isagad mo na, enjoyin mo na yan, para sa mga susunod na taon, hindi na hirap ang tinatamasa ninyo. Blessing na po. Hindi ko mahirap gawin sa Royal. Nagiging mahirap lang po siya kasi bakit? Number 1 po, alam po natin, marami po tayong excuses. Tama po ba? Tama po ba? Yun lang po yung nagsaseparate sa inyo from your success. Your excuses. Now, doing the business po, na nakakatuwa po rito, yung kanina po sinabi ni Coach Rogel kanina,
Na-hit ko po yung first million ko po in 10 months doing the business po. Again, dahil po yun sa tulong ng buong Prodigy. And then at the same time, my mentors, and of course, my team po, kasama po namin yan, nagtulong-tulungan po kami. Ito lang po ang tandaan ninyo. Our present is always your future. Wala kang mahirap sa negosyong to. Aaralin mo lang. Tama? Now, kung kanina po, ang dahilan ko, isa sa mga dahilan ko po is yung tatay ko na nawala. One of the reasons po kung bakit ko kailangan matawin to, it's simply because may mga tao po umaasa po sa atin. Tandaan mo, kung ikaw relax, yung pamilya mo, kamag-anak, kaibigan, kabarkada mo, nagre-relax din ba? Definitely hindi. Kung nagre-relax ka ngayon, tandaan mo, may mga mahal ka sa buhay na hindi pa makapag-relax. Bakit? Naghahabol ng oras. If I may share lang po, no, one of the reasons kung bakit po ako nag-resign sa trabaho ko po, gusto niyo po malaman? I challenge you guys. Mamaya pag uwi po ninyo, ito lang po yung ginawa ko, tinanong ko po sa sarili ko. Familiar mo kayo sa payslip? Payslip. Yung payslip po, noong nagtatrabaho po, kinumpute ko po yun yung gross. Malamang sa malamang kung ikaw nagkakakangat ka na may hitang executive circle, baka ikaw mismo kumita ka na ng milyon eh. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang ramdam. Hanapin mo yung payslip mo. I-add mo lahat ng kinita mo sa trabaho mo, baka kumita ka na ng 1 milyon. Tama mo ba? Pero, ang pinagkaiba po kasi noon, nung kinumpute ko yung kinita ko, sa savings ko, kapatid, 10% wala pa. That's the time na nagtanong na po ako sa sarili ko. Tinanong ko na po yung sarili ko. I know for a fact that there's something wrong. Again, nothing against with the corporate world, pero been there, done that. Kapatid, iba ang working hard sa working smart. The best part in our business po, dito sa negosyo po natin, if you're working hard, and definitely, you're being smart, the path na nag-aantay po sa inyo is the next Executive Circle awarding. I can definitely say po mga kapatid, no? Ginawa ko po yung part ko, tinulungan lang po natin yung mga tamang tao, and then at the same time, eto po, yung isa sa pinakamasarap na litrato na nakamasa ko po sa buong buhay ko. Alam niyo po kung bakit? Yung kapatid ko po, na nandiyan po, yung may medalya, yan po ang katas ng Royal. Diyan ko po masasabi na kung saan yung sinasabi po ng mga matatanda na kapag kayong pamilya mo, inuna mo, then at the same time, pagtapos mo yung mga kapatid mo, isa ho yan sa mga lahat ng pagod mo, bawi. Sobra-sobra pa. Nung nakagraduate po yung kapatid ko, nakakatuwa po kasi bakit? Alam ko po, pinigsikapan niya rin po kasi bakit po? Yung kapatid ko po, nag-graduate po siya, University of Santo Tomas, top 5 sa board exam, cum laude, physical therapist po. Kung may ganyan kang pamilya, tingnan mo mabuti. Kung may ganyan kang pamilya, you can never go wrong. Because if you fail them. If you succeed in life. Yan po yung sinasabi kanina ni Coach Lijen, no? Ang pahit ko pa ho, wala pa ho kumakain yan, di ba? So, nagtuloy-tuloy lang po yan. March 2013, I believe po, na nakuha ko po yung unang pong sasakyan. After po niyan, March 2014, that's the time po na nakuha ko po yung pangalawa ko pong sasakyan. Yung Subaru BRZ po. And the sweetest part po dyan, sa lahat po ng pinagpaguran mo, eto po. Na-hit ko po ang Executive Circle February 3, 2014, I believe, or 2013. Tama ba? Kasi last year, this year lang po, no, na-hit ko po yung President Circle po. So a year after po, na ginawa ko po sa Royal. Imposible?
Posible po. Na-hit mo yung first million in 10 months, after a year or so, na-hit mo uli yung President Circle. Guys, gusto niyo ba mangyari sa inyo yan? Yes! Gusto niyo ba? Yes! Isang puso niyo na po yung negosyo. Simulan niyo po ng tama, tulad nga ang sinasabi ng mga coaches po namin, simulan niyo ng tama, matatapos kayo ng tama. And with Prodigy, you can never go wrong. Ang pinakamasarap po dyan sa litratong yan, kasama ko po yung girlfriend ko. Diyan. Okay? Babe, kung nasa ka man, I love you. Okay? And ito po, no? After ko ma-award as part of the President's Circle, nabigyan po tayo ng pagkakataon na makasama po sa Australia. First time po makapag-travel sa ibang bansa, and ang maganda po dyan, nakasama po tayo sa travel incentive ng Royal. Masarap? Yes! Kasi bakit po? Yung energy na makasama mo yung mga top earners, yung feeling na kung saan eto pala yung hangin na sinasabi nila, ibang hangin sa Pilipinas, ibang hangin sa Melbourne, sa Gold Coast, etc. po, no? And ang maganda po dyan, kasama mo halos lahat ng mga icons ng Royal. Not just that, you learn from the very best. You hear it from the best. And I'm sure, gusto mo makasama sa next travel incentive. Tama po ba? Yes. Tama po ba? Yes. Dati lang din po kami nangarap katulad ninyo. Dati lang po kami umupo, nakikinig, trinabaho po si Royal. Kung napangihinaan ka ng loob ngayon, kapatid, tandaan mo kung bakit ka nagsimula. I would like to quote yung palagi po sa akin, dinidikdik ni Coach Ian Ocampo, kung hindi ka ma-motivate sa pangarap mo, kapatid, ma-motivate ka sa kinakatakutan mo. Ano bang kinakatakutan mo? Pag nagkasakit ang nanay mo, wala kang maibigay? Pag nagkasakit ang mga mahal mo sa buhay, magmamalimos ka? Manghihingi ka sa mga kapitbahay mo, sa kamag-anak mo? Huwag mo nang antayin na dumating yung pagkakataon na yun. Ang Royal nakadesenyo hindi para pahirapan ka. Ang Royal nakadesenyo para pagandahin ang buhay mo, ng kamag-anak mo, lahat ng tao naniwala sa inyo. Ito po kami, nung nagtatravel po sa Australia. Siyempre, because of Royal, you spend time with the people na pinapahalagahan mo sa buhay. No? Makikita mo yung ganda ng mundo na lagi po natin sinasabi, ang mata mo hindi naman nakadesenyo para makita lang isang lugar eh. Nakadesenyo para makita mo ang ganda ng mundo na ginawa ng Diyos para sa ating mga royalista. Yan po kami. After ko po mag-Australia last November, January po pumunta po ako ng Japan, February po kasama ko naman po yung family ko po. And ang maganda po dyan, lahat po yan, I can definitely say, because of Royal. Hindi ka na magta-travel mag-isa. Pero maganda dyan, dahil sa negosyong to, kaya-kaya mo isa bitbitin yung mga mahal mo sa buhay. Tuloy niyo po. Walang imposible. Manalig ka lang. Kapit. And the best part po dyan, of course, hindi ho ako makakarating kung nasaan po ako without helping people in this type of business. Right now, I would like to acknowledge, of course, the Millionaire Circle as well under my organization po. Marvin Melendres, President Circle as well, April Pilapil, Jay Villas, Rodora Tasik, Raisa Encarnacion, and Shala Villanueva. Guys, let's give them a round of applause, please. My success is not just my success, it's the success of my whole organization. And definitely, etong success po na ito, hindi ho mangyayari kung wala po itong mga taong to. Sa lahat ng mga uplines ko po, Doc Butch, Abje, lahat po ng Prodigy, Abay Raisato, Coach Ian Ocampo, Rigel Gatsby, Coach Jaymon Gutierrez. My name is Dennis Kaalan. Guys, maraming salamat po ngayong gabi. To God be the glory. I give you back the floor for tonight.
Maraming salamat po. Palakpakan